4 years later. Carlos POV. Hi mommy. How are you po? Tanong ni Andrew habang nakaharap sa mommy niya. You know what mommy? I got the highest score in class. Sad to say, hindi pumasok si Chanel. Sambit niya sabay tingin sa kapatid niya. Hindi ko mapigil ang hindi mapaluha habang nakatingin sa anak ko. I can't stand seeing him talking to his mother and sister's grave. It's been 4 years since the accident happened. We never found their body and assumed that they are dead. Araw-araw kaming bumibisita dito sa sementeryo at nagpapalipas ng ilang oras dito sa puntod nila Jillian at Chanel. I miss my queen and my princess. Third person's POV. Mommy, wake up na po. Nagising ako nang maramdaman ko ang mga maliliit na kamay na nasa pisngi ko. Pagmulat ko ay bumungad sa akin ang napaka-cute kong anak. Good morning, baby Kath, saad ko at bumangon tsaka siya hinalikan sa chubby cheeks niya. Good morning din po mommy. Where's daddy? Tanong ko. He's downstairs, cooking breakfast. Okay, let's go downstairs. Tumayo na ako at binuhat siya tsaka lumabas ng kwarto. Pagbaba namin ng hagdan ay nakita ko ang asawa ko, na nakatalikod mula sa amin at nagluluto ng almusal. Napangiti ako habang pinapanood siyang magluto, pero napapikit ako nang biglang sumakit ang ulo ko. Seeing my husband cooking like that, it kinda reminds me someone, but I don't know that person, and I can't clearly see his face. Daddy, napatigil ako sa pag-iisip nang biglang sumigaw si Kathleen. Lumingon si Seth at ngumiti siya lumapit sa amin. Good morning baby, bati niya at kinuha sakin si Kath. Good morning daddy, bati ni Kath at yamakap sa leeg ni Seth. Good morning mommy, bati sakin ni Seth at hinalikan ako sa pisngi. Good morning daddy, ngumiti ako at niyakap siya. Yee, ang sweet nila mommy at daddy. Tili ng anak namin habang nakatingin sa amin. Sweet ba si daddy kay mommy, baby? Tanong ni Seth. Yes po, sagot ni Kath. Tama na yan, let's eat breakfast na. You still have school, saad ko. Tumango si Kath at kinuha ko na siya kay Seth para iupo sa upuan niya. Bye mommy, bye daddy, palm ni Kath at hinalikan kami sa pisngi. Bye baby, have fun at school, saad ni Seth. Bye sweetie, don't be naughty ha, bilin ko at tumango siya tsaka pumasok na sa loob. Babe, napalingon ako nang bigla akong tawagin ni Seth. Wanna go somewhere? Tanong niya. Wait, you don't have work. I took a leave so we can spend time together? Napangiti naman ako sa isinagot niya. Okay can we go to the park? Sure, pinagbuksan niya ako ng pinto, at pumasok na ako sa loob ng kotse. Pumasok na rin siya at nagmaneho papunta sa parke. Palakad-lakad lang kami sa park nang biglang tumunog ang phone niya. Wait babe, I'll just take this call. Tumango lang ako at lumayo muna siya sakin. Patingin-tingin lang ako sa paligid. Nang may biglang bumangga sa akin. Ouch! I'm sorry. Paghingi niya ng tawad. Nilingon ko siya at lumuhad para makapantay siya. It's okay little boy. What's your name? Tanong ko at hinawakan ang pisngi niya. He looks like my daughter. Andrew po. Andrew, what a nice name. Where are your parents? My daddy is at work. I'm here with my tita Kala. Kala, sounds familiar. Tumango lang ako at maya-maya ay may lumapit pang batang babae. Andrew, there you are. Come on, mommy is looking for us. Takbo ka ng takbo. Di ba nga sabi ni mommy, don't go too far, panenermo ng bata kay Andrew. Palihim akong natawa dahil ang taray ng bata but, in a cute way. Bye po, palm niya at nag-wave pa. Bye din Andrew, ngumiti siya at tumakbo na sila paalis. Kaylani, napalingon ako nang tawagin ako ni Seth. Let's go. Tumango ako at naglakad-lakad na ulit kami. Few hours later, Carlos POV. Pagod na pagod akong umuwi ng bahay, dahil ang daming tinapos sa kumpanya kanina. Daddy, bungad sakin ni Andrew nang makapasok ako sa loob. Hey kiddo, saad ko at binuhat siya. How's your day daddy? Tanong niya. It's good, son. Have you been good to Tita Kala? Yes po, Daddy, earlier I accidentally bumped into a girl.
Did you say sorry to that little girl? Yes, Daddy, and no, she's not a little girl. She's a grown-up like you. What's her name? I don't know po eh. But, she's beautiful. Really? What's her looks? Tanong ko at umupo sa sofa at pinaupo siya sa hita ko. Well, she's pretty with long brown hair. And she also has bangs, black eyes and slightly red cheeks, pagkwekwento niya. Bakit parang bigla akong na-curious sa sinabi ng anak ko? The girl he's talking about, also has the looks of my wife. Jillian also has brown hair with bangs, black eyes and red cheeks. No, it's just a coincidence. It's impossible na siya yun. Maraming tao ang may ganung itsura. The next day, did you find anything? Wala boss. Wala pa kaming mahanap na pwedeng may gawa nun. Continue searching, utos ko. Nagbaw muna sila bago lisanin ang opisina ko. Since the accident happened, I joined the mafia to find who is the behind all of this. Hindi aksidente ang nangyari sa yate. May gumawa ng sunog sa loob, and now I'm hunting that person. With the help of my men in mafia, I can easily find that person. Be prepared, because I'll make you pay for my wife and daughter's life. I handle one of the most powerful groups in the mafia world, so it would be much easier. Kehlani POV. I still can remember how I got here. But, I couldn't remember my past. I just woke up in a hospital bed not knowing anything. Even my name I can't remember. Then Seth is the first person I saw. Flashback. Nagising ako na matindi ang sakit ng ulo ko. Pagdilat ko ng mata ko, ay may nakita akong isang lalaki sa tabi ko na parang hinihintay akong magising. Sino ka? Kinakabahan kong tanong at medyo lumayo sa kanya. Babe, don't you remember me? Tanong niya at akmang hahawakan sana ako, pero agad kong nilayo ang braso ko sa kanya. I'm Seth, your husband, pagpapakilala niya. Husband. I can't remember anything, saad ko at napalingon sa isa pang hospital bed, at may nakita naman ako doon na batang babae na mahimbing na natutulog. Who is she? Tanong ko sabay turo sa kanya. She's our daughter, Kathleen. And you're my wife, Kehlani, sagot niya sabay hawak sa pisngi ko. I'm sorry, I can't remember. It's okay, sambit niya at may pumasok na doktor. How's my wife, doc? Why can't she remember anything? Well, because of the car accident. It caused her brain to forget things. Is it permanent? As long as we'll take her under therapy, she might get her memory back. End of flashback. Seth didn't put me under therapy. He said that this is okay and we'll just start a new life. Babe, you okay? Natigil ako sa pag-iisip nang biglang magsalita si Seth. Yeah, I'm okay. Parang ang lalim ata ng iniisip mo. Is there something bothering you? Tanong niya pero umiling lang ako. Might be weird but, I don't feel that he is my husband. Yes, he loves me, take care of me and everything, but something is really missing. And, I know that this relates to my past. I just can't remember anything and every time I try to remember, my head will just ache like crazy. Carlos POV. Sir, nandito po si Miss Maven, not her, again. Baby, sigaw niya nang makapasok sa loob ng opisina ko. Don't call me that. Have you found anything? Sungit. Eto nga, wala pa hehe, bamantong hininga na lang ako at sumandal sa swivel chair ko. Maven and I are friends now. In fact, she is helping me find that person. Bakit naman kasi hinahanap mo pa yung taong yun? Uso ang move on. At nandito naman ako, malandi niyang sambit. Gusto mo bang isumbong kita kay Jeff? Tanong ko at para naman siyang binuhusan ng malamig na tubig. Jeff is her boyfriend at patay na patay siya sa lalaking yun. Ikaw naman, di mabiro. I'm not in the mood to joke around, cold kung saad at tinuon na lang ang atensyon sa mga papeles na nasa harap ko. So, where's your little Carlos? Tanong niya. At school. If you don't have anything to say, you can go. I have a lot of things to do. Alright, bye baby. Sigaw niya at tumakbo papalabas.
That girl is really getting in my nerves. Kaylani POV. Mommy, I'm scared. Sigaw ng anak ko habang buhat ko siya. Wait lang baby ha. Daddy will save us. I hope he will. Mommy, the fire. It's big. Napalingon ako at lumalaki na ang apoy, at palapit na ng palapit sakin. Carlos, please save us. Huling sambit ko bago ako mawalan ng malay. Gulat akong nagising dahil sa panaginip ko. Habol hininga ako habang inaalala ang panaginip ko. I have the same dream, again. This dream has been haunting me for 4 years. Lagi kong napapanaginipan na nasa isang yate ako kasama si Kathleen, at nasusunog na yung yate pero imbis na si Seth ang hinahanap ko, ay ibang lalaki ang tinatawag ko. You okay, babe? Naramdaman kong bumangon siya at hinawakan ako sa braso. Can you tell me, how do we get into an accident? Ha, I already told you, we're on a vacation in the States, then we got into a car crash, dahil nawala ng preno ang kotse natin, and that's it. Nothing else happened. Are you sure? Yes. Teka nga, bakit mo ba tinatanong ta? May halong inis sa tono ng boses niya. Why didn't you put me under therapy, so I can get my memories back? I told you, we can start over. Do you think that is so easy to do? Lagi na lang akong nahihirapan Seth. Lagi akong nahihirapan kakahalukay ng mga memorya ko. Then, stop thinking about your past. I can't. That's part of my life. And I won't stop until I get my memories back. Then fine. Find all your memories by yourself. Sigaw niya at umalis sa kwarto namin. I swear, there's something on about Seth. Seth POV. Malakas kong sinara ang front door, tsaka pumasok sa kotse ko at pinaandar ito. Nakarating ako sa bar na pagmamay-ari ng kaibigan ko. Ang aga mo yata ngayon. Tanong niya nang makapasok ako sa loob. Dumiretso ako sa counter kung nasaan siya, at binigyan niya naman ako ng baso ng alak. Wala pang tao dun kundi kaming dalawa lang. Nag-away na naman kayo ni Jillian no? She's not Jillian J. Her name is Kaylani. Bro wake up. Hanggang kailan ka magpapakasasa sa peking buhay na binigay mo sa kanila? Hanggat nabubuhay ako, sambit ko sabay lagok ng alak. Akala ko ba gusto mong bigyan ng magandang buhay si Jillian at ang anak niya, anak namin? Alam mo sa sarili mo na hindi mo anak si Chanel. Anak siya nila Jillian at Carlos. Don't mention that name. Then, give him back his family. No, I will never give them up. I can treat her child like my own. Simple. But, that doesn't change the fact that you kidnapped them. Paano na lang kung maalala ni Jillian lahat? Bro, mas lalo siyang magagalit sa'yo, dahil 4 na taon mo na silang tinatago mula kay Carlos. That will never happen. How can you be so sure? If her memory come back, I'll do the same thing I did to erase her memory in the first place. Nasisiraan ka na ba talaga? Muntik na nga siyang mamatay dahil sa ginawa mo. Paano kung matuluyan na siya? Then good. If I can't have her, no one will. Madiin kung sambit tsaka siya iniwan doon. Kaylani POV. Mommy, natigil ako sa pagtutupi ng damit nang biglang pumasok si Kath sa kwarto namin. Yes baby. Tanong ko. Mommy, are you busy tomorrow? No. Why? Clay is asking me to go to her house to play. Can I? Tanong niya with matching puppy eyes. Please, Mommy. I'll ask Daddy first. Where does she live? Dun po sa subdivision malapit sa school. Tanungin ko muna si Daddy ha, saad ko at tumango siya. Natapos akong magtupi at kinuha ang phone ko, para tawagan si Seth dahil may business trip kasi siya ngayon, at next month pa yata ang balik. Hey babe. Nagpapaalam yung anak mo. Gusto daw nung classmate niya maglaro sila sa bahay niya. Payagan ko. Tanong ko. Saan ba nakatira? Malapit lang daw sa school. O sige. Basta umuwi agad bago magdilim. Okay we will. Bye. Ingat ka dyan. Kayo rin. I love you. Love you too. Saad ko at pinatay na ang tawag. Kala POV. Mommy, pumayag daw yung mommy ni Kathleen na pumunta siya dito, sambit ng anak kong si Clay.
Oh really? Sasama daw yung mommy niya. Yes daw po. Good. I'm kinda curious about Kathleen's mom. I don't know why. Okay, you stay here with your nanny muna ha. I'll just go to the grocery store. Yes mommy. Buy me chocolates please. May pa-cute effect pa. Di ba binilhan ka na ni daddy? It's already finished agad. Fine. But eat your lunch first ha. Okay po. Bye mommy. Bye sweetie. Hinalikan ko siya sa cheeks, at lumabas na ng kotse. Habang nasa loob ako ng kotse ay biglang tumawag si Gab. Hi Bunch, bati ko. Where are you? I'm on my way to the grocery store. Why? Where's Clay? She's at the house. Bakit? Papunta sila boss, iiwan niya daw muna si Andrew sa atin. Napapadalas yata ang pag-alis ni Carlos. Saan ba talaga siya nagpupunta? I don't know either. Ever since he joined the mafia, he changed. Hindi na niya sinasabi sa amin ang mga ginagawa niya, o mga bagay na nangyayari sa kanya. Wait, dun ulit matutulog si Andrew. Probably, good. Bakit good? Pupunta yung classmate ni Clay bukas para makipaglaro. Baka gusto ring makilala ni Andrew, at maglaro silang tatlo. Seriously, alam mo naman yung batang yun, gusto laging mapag-isa. Manang-mana sa ama, natawa na lang ako dahil may point naman siya. Every time na nasa amin si Andrew, lagi lang siya na nasa kwarto mag-isa. Kapag niyayaya naming lumabas umaayaw kailangan pa talaga na. Kung nandito lang si Jillian siguro hindi ganun yung magiging ugali niya. Kawawa naman kasi Maagang nawala ng nanay, tapos nawalan din ng kakambal. O siya, malapit na ako sa grocery. Mamaya na tayo mag-usap, palem ko. Okay, bye Bunch. Take care, love you. Ikaw din. Love you too, saad ko at pinatay ang tawag. Nakarating ako sa grocery at pinaiwan ko na lang si Manong driver sa kotse. Pagpasok ko sa loob ay kumuha na ako ng pushcart at naglibot-libot na. Habang naglalakad ako at tulak-tulak ang cart, ay may nakita akong pamilyar na mukha di kalayuan. Medyo lumapit ako sa kanya, at nakita ko na ang mukha niya. Jillian. Bulong ko sa sarili ko. May kinuha siyang item dun sa shelf tsaka naglakad paalis. Sinundan ko siya at nakarating kami sa section ng mga sweets. Kumuha siya ng 2 item, at inilagay sa cart niya tsaka naglakad ulit paalis. Pasimple akong sumusunod sa kanya nang may biglang humawak sa braso ko. Gulat ko siyang nilingon, si Gab lang pala. Akala ko kung sino, saad ko at nilingon ulit yung sinusundan ko pero wala na siya. Sinong hinahanap mo? Tanong niya. Might be weird. But nakita ko si Jillian saad ko, at kumunat ang noo niya. You're just imagining things, Bunch. No, I swear I saw her. Pagod lang yan. Halika na, inagaw niya sakin ang pushcart, at hinapit ako sa baywang tsaka naglakad paalis dun. What are you doing here? Tanong ko nang makita si Gab na nasa office niya dito sa bahay. Bahay ko to Bunch. Baka nakakalimutan mo, hindi kasi yun. Ang ibig kong sabihin, anong ginagawa mo dito? Aren't you supposed to be at work? No, I took a day off. You took a day off yet, you're still doing your work here. What kind of a day off is that? Iritado kong tanong at umalis na dun. Mommy. Nandito na sila Kathleen. Sigaw ni Clay habang ako ay nasa kusina. Kaylani POV. Nakarating kami dun sa bahay ng kaibigan ni Kaylani, at hindi naman ganun kalayo. Wala kaming kasamang bantay, dahil kaya ko namang magmaneho at baka bantayan ko si Kath dito. Paglabas ko ng kotse, ay tinulungan ko si Kath na bumaba ng kotse. Dali-dali siyang tumakbo papunta sa front door ng bahay, habang ako naman ay kinuha pa ang bag niya. Kathleen. Clay. Senaryo ko na ang pinto ng kotse, at lumapit sa 2 bata na ngayon ay magkayakap. Hi po. Bati sakin nung bata. She looks familiar. Wait, siya yung batang medyo matar doon sa park, hindi naman pala talaga matar Hello, where's your mommy? Tanong ko. Nasa loob po. Pasok po kayo, pag-aayaya niya at hinela na ang anak ko papasok. Sumunod na lang din ako, at nakarating kami sa sala. Tawagin ko lang po si mommy, sambit niya at umalis.
Kala POV. Mommy, nandito na sila Kathleen. Sigaw ng anak ko. Tinanggal ko ang apron ko at kinuha ang tray na may mga pagkain, tsaka sumunod kay Clay papunta sa sala. Hi Kathleen. Bati ko nang bumungad sakin si Kath. Hi po. Where's your mommy? Ayun po, sambit niya sabay turo sa babaeng nakatalikod mula samin. Hi Mrs. Parko, nakangiti kong bati pero agad nawala ang ngiti ko sa labi nang lumingon siya. Hi Mrs. Ferrer. Jillian. Binaba ko ang tray at kinusat ang mata ko. I must be dreaming. Minulat ko ulit ang mata ko pero hindi. Jillian. Buhay ka. Tuwang-tuwa kung saad na ikinakunot ng noo niya. Magkakilala ba tayo? Tanong niya na mas lalong ipinagtaka ko. Hindi mo ba ko naaalala? Ako to si Kala, yung kaibigan mo. Saad ko pero umiling siya. Teka, baka makilala mo yung kuya mo. Nagmamadali akong umalis doon, at dumiretso sa opisina ni Gab. Gab. Hinihingal akong nakarating sa opisina niya. Bakit? Si Jillian. Buhay si Jillian. Sigaw ko. Are you imagining things again? Dahil nainas ako ay hinela ko siya sa pulsuhan niya, at kinaladkad papunta sa sala. Is that what you call imagining things? Iritang tanong ko. Tumayo siya ng maayos at hinarap si Jillian. Nakita ko siyang napanganga habang nakatingin sa babaeng nasa harap namin. Jillian. Teka, sino bang Jillian ang sinasabi niyo? Hindi Jillian ang pangalan ko. Jillian, hindi kita maintindihan. Hindi Jillian ang pangalan ko. Kaylani. Kaylani ang pangalan ko. Sinong asawa mo? Tanong ko. You probably don't know him, but he said. Sigaw naming dalawa. I knew it. Walang magandang gagawin yung lalaking yun. Siguro siya rin ang may pakana ng pagsabog nung yate. Sigaw ni Gab. Call Carlos, utos ko at tumango siya.